malapit lang sa Pinas at okay naman ang sahod at safe ang mga employer. Hello guys! Ito na naman ako, Ate Shell. Pag-uusapan natin ngayon ang mga advantage ng kung bakit magandang magtrabaho dito sa Hong Kong. Alam ko marami ang interesado kasi sa hirap ng buhay sa atin, marami ang, lalo na mga mamshi, marami ang nagkakagustong pumunta dito, mag-abroad para makatulong sa pamilya. Ang video na ito ay para sa inyo. Samahan niyo ako. Patapusin niyo lang po ang video na to. Ang pinakauna talaga guys na kung bakit maganda dito is open country dito. Walang maraming bawal. Ang pangalawa is okay ang sahod. Ang sahod dito ngayon is nasa 4,730. So kung i-total mo yun, mga nasa 33 to 35,000. Depende kasi yan sa rate ng dollar sa peso. So, okay na yun, di ba? Plus, yung iba, mayroong food allowance dito, $1,196. Sa peso, mga nasa 8,671 yan sa peso. May mga amo na binibigay yung food allowance pag gusto ayaw nilang isama ka sa pagkain nila, pero kung yung kakainin nila is kakainin mo rin, hindi na nila kailangan magbigay ng food allowance. Number 3 is safe ka dito. May mga narinig naman ako na na mayroong na-abuse dito, pero mga 1% lang yun, hindi katulad sa iba na example na lang natin sa Middle East na marami akong naririnig na mga naabuso, yung hindi pinapakain ng tama, nagugutom, hindi yung sinasaktan, grabe pa yung mga kalunos-lunos na pinagdadaanan ng mga babae natin doon. At yung iba, yung may mga nababalitaan pa ako na ginagahasa, yung mga ganun. Dito, wala pa naman akong naririnig na ganun talaga. Basta mga nasa 1% lang siguro kung may ganun man dito. At saka dito may law na pag sinaktan tayo is mapaparusahan yung employer natin. Pwede silang makulong at magmulta ng malaking halaga pag ginawa nila yun sa atin. So may protection tayo dito bilang domestic helper sa Hong Kong. Maganda dito kasi fair yung government, fair yung law nila dito. Kung ano yung mayroong law din na para sa atin na para sa protection natin. So mas maganda dito ang batas, pantay-pantay. Number 4, pwede kang mag-overtime sa amo mo. Halimbawa lang Sunday, hindi ka pinag-day off, babayaran ka nila yan, automatic yan. So, double pay ka na, may sahod ka na, may bayad ka pa kasi nagtrabaho ka sa araw na yan. May day off kasi dito every once a week. Tapos may statutory holiday pa dito na ngayong year 13 days yung lahat ng statutory holiday dito. Red calendar yun ng Chinese. So may mga holidays ng Chinese na kasali din tayo. 13 days yun lahat. So makapagpahinga rin tayo sa araw na yan. At yung day off every once a week, pero usually mga Sunday talaga yung day off dito. So yung iba depende sa kung kailan available yung amo nila na makapag day off sila, yun yung day off nila. Pero ako lahat ng day off ko mga is Sunday lahat simula noon. Depende kasi sa amo yan. At saka okay lang dito pag hindi ka marunong mag-Cantonese. Basta marunong ka lang mag-Ingles, makaintindi at makapagsalita ka lang ng Ingles, okay na yun dito. Yung oras pala dito is parehas lang sa Pilipinas. So hindi na kailangan mag-adjust ng family natin sa oras natin. Pag gusto nating makontak yung family natin is parehas lang yung oras.
At dito naman, hindi naman talaga masyadong strict yung cellphone. Oo, sa trabaho, bawal ang cellphone. Pero pag tapos ka ng trabaho or may extra time ka, pwede kang makasilip-silip sa cellphone mo. Pwede kang mangumusta sa family mo, pwede ka nilang, or pwede kang makibalita kung kumusta yun na yung family mo. Yun yung kagandahan dito. Next is maliliit lang yung bahay dito. Hindi masyadong malaki, tsaka walang masyadong linisan. Maliit lang yung lilinisan mo. Mabilis ka lang matapos sa paglilinis. Hindi ka talaga maglilinis ng matagalan kasi maliit lang yung space nila dito. At easy lang yung mga gawaing bahay. Pag naglalaba, may washing machine naman. Yung ibang may dryer pa. Sa pagluluto, madali din. So, at pwede ka rin ditong mag-break ng contract kung ayaw mo sa amo mo. Halimbawa lang, ang ayaw mo sa employer mo, hindi kayo magkasundo. O di kaya, feeling mo yung magkakasakit ka na hindi ka nakakain ng tama or sa tulog. Pwede kang mag-break. Depende sa'yo. So, yun yung maganda. Pero ang disadvantage lang dito, mayroong termination na kung ayaw din ng amo mo sa'yo, pwede kang ma-terminate anytime, pwede kang mawala ng trabaho. So, kailangan pagdating mo dito, sipag-sipag talaga, gawin ang best para magustuhan ng amo. Kasi yun yung pinakamahirap na time, na yung bago ka palang dating, dyan ka magpakitang gilas para magustuhan kayo ng amo mo. Marami talagang umuuwing luhaan yung bagong dating dito, tapos hindi nagustuhan ng amo, mag-break, i-terminate agad. So, kawawa. Sayang yung nagastos, yung pagod sa pag-apply, yung pangarap, hindi na natuloy kasi nga pinauwi. Next is, pwede kang mag-hiking dito. Pwede kang mamasyal. Maraming view dito. So, hindi ka sa una siguro pagdating mo dito ma-homesick ka, pero pag matagal ka na dito, mag-enjoy ka na kasi maraming pasyalan, marami kang makikilalang mga friends, kasi maraming mga Pinoy dito kahit saan meron pag nag-day off ka. So kung wala ka pang kakilala, after hindi matagalan, ang dami mo ng friends dito. At saka nakakalabas ka din. Tulad yan, pag namamalengke ka, nakakalabas ka. Pag naghahatid sundo ka sa alaga mo sa school, nakakalabas ka din. So, hindi ka maboboard dito. Kahit na malayo ka sa pamilya mo, na-enjoy mo pa rin ang sarili mo kahit papaano. Hindi ka talaga super lungkot kasi nakakalabas ka. Yun yung kagandahan dito. Yun yung mga advantage kung dito ka magtrabaho. Ay, mayroon pa pala guys, yung may insurance din dito. May insurance tayo from our employer na pag na-hired ka nila, mayroon yan tayong insurance pag nagasakit tayo na sasagot sa atin. Maganda din. Pag matagal ka na sa amo mo, mayroon ding severance fee at saka long service. Pero yung long service kasi guys, depende yun sa amo. Tulad yan, pag nag 6 years up ka na sa amo mo or naka 6 years ka, entitled ka na sa long service. Pero ang ano lang yan, depende sa amo. Kasi may mga amo na yung patigasan kasi yan guys, pag long service na pag ikaw ang umayaw, halimbawa ikaw ang umayaw sa trabaho, halimbawa tumigil ka na sa pagtatrabaho, nasa amo na yun kung bibigyan ka ng long service o hindi. Pero pag si amo mo ang nag-umayaw sa iyo, halimbawa lang sabihin niya hindi ka na niya kailangan or paalisin ka niya sa trabaho, sila na magbabayad ng long service sa iyo. Ibig sabihin noon, babayaran ka talaga nila ng long service kasi sila yung pumayaw na sa'yo, sila yung pumutol na sa kontrata nyo. So, yun yung patakaran dito pag entitled ka na sa long service. So, may mga amo talaga na naiintindihan yung batas, may mga amo na yung concern, nakakaintindi na ilang taon tayong nagtrabaho sa kanila, na nag-hard work tayo sa pamilya nila.
So, it's time naman na it's payback time naman, parang ganon. Pero may amo talaga na iniisip talaga nila yung pera na ibibigay nila. Hindi hinihintay nila na na ikaw yung hindi sa trabaho, ikaw yung mag-stop magtrabaho para hindi na nila kailangan magbayad. Ganun. So, iba-iba din talaga ang mga employer. Yun lang guys. Yun lang yung i-share ko. Sana nakabigay ako ng idea sa inyo at makapag-decide kayo kung saan nyo gustong pumunta. Sana kung saan man yun, safe kayo. Yun yung pinaka-importante. Safe talaga tayo. At kahit magkano pa yung sahod natin, ang importante talaga is safe tayo. Kasi ang pera, nakikita naman natin yan. Pero yung buhay natin na ang buhay natin hindi rin maibabalik. So, mag-isip-isip talaga tayong mabuti about sa safety natin. Thank you. Sa mga bago pa lang, please subscribe Shell Wonder Vlogs. Pakipindot lang po ng subscribe button. Sa mga hindi pa dyan nagsasubscribe, ng mga silent viewers ko, tara sa Hong Kong.